Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. At sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Baby Dogecoin ngayon pong April 1 taong 2024. At ang aking pong analysis po rito ay posible po itong makaranas ng breakout yan sa mga susunod na araw. Kung saan ay maaari po niyang mabasag ang kanyang trend resistance line dito. Yan po yung kanyang kulay puti na linya. Yan at aakyat po siya kapag nagkaroon po siya ng breakout dito ay posible po niyang akyatin ang sunod na resistance line natin dito sa 28.33. Pero kung pagbigo po niyang basagin ito at hindi po talaga kaya ng kanyang puwersa ay magpapatuloy po ito sa paglalaro dito sa ilalim ng ating trend resistance line na ito at baka ito po ay magkakaroon ng correction dito sa support line natin dito sa 1899. Yan, mukhang patatamaan po niya yan. At yan, kapag umabot na po siya rito sa pinakasulok na ito ay yan, talagang aabangan po natin kung saan po siya talaga magkakaroon ng breakout. Kahit dahil kung saan po siya nagkaroon ng breakout ay yan po ang kanyang magiging trend direction. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, check po muna natin yung kanilang latest na tweet dito sa kanilang official X account. Meron po silang 2.1 million na bilang ng kanilang followers. Ayan, March 10 pa ito yung kanilang nakapin post dito. Ayan, meron po silang last 13 hours ago na tweet wishing the Baby Doge Army a happy Easter. Ayan, nagbibigay po sila ng pagbati sa happy Easter. Ayan, happy Easter Sunday po yan, kahapon po yan. Lunes na po ngayon. At yan po yung kanilang latest na tweet ngayon. At balikan na po natin ang technical analysis dito sa kanyang daily chart time frame. At yan ang gaya ng sinabi ko kanina ay inaabangan po natin kung inaasahan po natin na sa mga susunod na araw ay magkakaroon po siya ng breakout dito sa ating trend resistance line na ito. Nabuo po ang ating trend resistance line na ito dulot po ng mga rejections dito. Ayan, ang dami pong mga rejections dito. Pagkatapos ay kamakailan lamang, ilang araw lamang ay ayan po, nakaranas siya ng mga rejections na naman dito. Kaya nabuo ang ating trend resistance line na ito. At ngayon ay inaasahan po natin na kapag nagkaroon po siya ng isang breakout dito ay ayan, magpapatuloy po siya sa kanyang pag-akyat. Ayan, sapagkat ang bullish breakout po rito ay magbibigay po ito ng isang signal na bullish breakout. At yan po ang aking naging isang basihan kung bakit ko nasabi na aakyatin niya ang resistance line natin dito sa 28.33. Kaya yan, kung mapapansin po natin ay isa po pala itong triangle pattern. Yan, triangle pattern po yan. Ito po yung kanyang upper portion. Yan, yung trend resistance line na yan. At saka yung kanyang lower portion ay ang support line natin dito. Kaya yan, yung ating Hall Street indicator naman ay kulay red. Yan, nagpapakita po ito na bearish. Nagpapakita po ito ng bearish signal. Kaya yan na rin po ang aking isang basihan kung bakit kung mabibigo po siyang basagin yung ating trend resistance line na ito ay mauuwi po siya sa kanyang pagbagsak hanggang dito sa support line natin dito sa 1899. Ganyan po talagang mangyayari kung pag hindi po niya kayaning basagin ito. Yan, maglalaro lamang po talaga siya hanggang sa maipit po siya dito sa pinakasulok. Yan, at kung pag umabot na po siya rito sa sulok na ito ay kailangan na po talaga niyang magkaroon ng breakout. Kasi wala na po siyang magagalawan dito. At yung inaasahan po talaga natin dito na mababasag ay yung trend resistance line na ito. Kasi kung pag ikukumpara po natin dito sa support line ay isa po itong major support line. Napakatigas po nito at hindi po ito basta-basta mababasag. Kakailanganin po ni Dogecoin ng isang malakas na bearish pressure or bearish momentum para mabasag ito. Kaya mas mataas ang posibilidad na dito po siya magkakaroon ng breakout. Yung ating yung ating QQE mode indicator naman ay bullish po yung ating signal dito. Kaya hindi po sila magkatugma sa ating sa ibinibigay na signal ng ating Hall Street indicator dito. Ayan, sila po ay ayan, hindi sang-ayon sa bawat isa. At dahil diyan ay
kapag nagkokontrahan po sila ay balanse yung momentum. Yan, balanse yung momentum. Kaya ang nangyayari is posibleng magko-consolidate lamang ito. Yan, magka-consolidate pa ito sa ilalim ng dito sa loob ng ating triangle pattern na ito. Kaya yan. Kaya ang binabantayan po talaga natin dito ay yung breakout dito sa trend resistance line na ito. Pero maganda po yan kung hindi po tayo nakabili rito sa support line dito. Ayan, sa 1899 ay maganda po na babagsak po siya rito para makabili tayo. Kasi nung huling pinatamaan po niya ang support line na ito ay nitong mga ayan, dito pa noong March 6. Yan, isang beses lamang po niyang pinatamaan yan. Kaya hindi po tayo gaanong nakabili ng marami dyan. Kaya inaasahan po natin dito, dito po sana yung inaasahan natin na babagsak siya para muli tayong makabili, pero hindi po umabot yung kanyang karayom. Kaya kung babagsak po siya rito ay isa po itong magandang buying opportunity kung sakaling siya ay bumagsak dito. Ayan, magandang buying opportunity po yan. Kasi kung umabot na po siya rito ay sa tingin ko mga dito po siguro siya magkakaroon ng breakout. Yan, at aakyatin niya ang resistance line natin dito sa 28.33. Kaya pwede po tayo mag-take profit dito. Basta makabili tayo rito. Yan, pwede po tayo mag-take profit dito. Siyempre, wag po nating i-take profit lahat. Magtira po tayo ng pwede nating ibenta rito. Yan, at siyempre, lagi tayong nagtitira. Wag po nating i-liquidate lahat kasi posible pa rin po magpatuloy yan sa kanyang pag-angat sa presyo dahil kung nabasag niya ang resistance line na ito. At ayan po ang aking technical analysis update sa araw na ito kay Baby Dogecoin. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.